stable na daw si Daddy. He's out of immediate danger, pero kailangan tuloy-tuloy lang yung gamot niya and monitoring. Pero he's good. Okay na siya. Pwede rin ba siyang kausapin? Yeah. Actually, pupuntahan ko na siya ngayon para makausap ko siya, para malaman ko kung ano talaga nangyari sa kanya. Sasama ako. Wag na muna, Man. Feeling ko kasi hindi pa siya ready na makita ka. Ako na lang muna siguro. Naintindihan ko. Umuwi ka na lang muna, samahan mo muna si Mindy. Okay? Mukhang magtatagal ako dito. Balitaan mo ako, ha? Sana magkaayos na kayo ni Dad. Tatlong tayong nakakaalam ng totoong nangyari. Kung may magdidemanda, siya lang yun. Tama ka, Nay. Hanggat walang malay si Robert, safe ako. Pero hindi pa rin tayo pwede makampante. Kaya kailangan makabalik na ako sa loob. Para kung sakaling magising man si Robert, pwede ko siya mapigilan. Paano ka babalik? Pinaalis na nga tayo eh. Ang sabi ni attorney, wala daw karapatan si Jane ang gawin yun. Talaga? Kahit siya pa yung anak? Oo. Dahil sa ilalim ng batas, ako lang ang may karapatan sa kapakanan ni Robert. Ako lang ang pwedeng magdesisyon sa kalagayan niya. Kahit nangaliwa ka? Oo. Kahit may illicit affair pa. As long as ako ang legal na asawa, walang magagawa kahit sino man. Kaya kailangan ko nang bumalik sa loob para hindi makalapit sa kanya si Gina. Bakit mo iniwan si Gina? Baka kasi mas makasama kay Dad kapag nakita niya ako eh. Bakit nga ba inatake si Robert? May kinalaman ba sina Betsy dito? Alam mo bro, malakas ang kutob namin ni Gina na siya talaga ang dahilan. Pero alam mo, mas concern ako sa kalagayan ni Dad ngayon. Sana tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Kawawa si Gina kapag nawala si Dad. Bukod sa amin ni Mindy, si Dad na lang meron siya. Partner, malaking pagsubok to kay Gina. Alalayan mo siya. Ayoko mawala si Dad na hindi niya ako napapatawad. Malaki kasalanan ko sa kanya, bro. Gusto ko magkaayos kami. Asan si Gina? Umuwi na. Talaga ba? Imposible naman iiwan niya si Robert. Miss, excuse me. Sige, Mana. Yes po. Kamusta na yung asawa ko, si Robert Rodriguez? Inilipat na po siya ng private room. Ang ibig mo sabihin, okay na siya? Medyo okay na po siya. Pwede na rin po siya makausap, sabi nito. In fact, pinuntahan na rin po siya ng kanyang anak. Thank you. Okay po. Mauna na po ako. Anak ng wedding. Hindi pwede to. Dad?
Sorry. I wasn't there for you. I promise di na kita iiwan this time. Betsy? Bakit, Ted? Ano tungkol kay Betsy? Siya bang dahilan kung bakit kayo natake? Betsy, bilisan mo. Anak, hindi pwede makapag-usap yung mag-ama. Hindi talaga pwede. Hindi ako pwede makulong. Hindi nila pwede kunin yung anak ko sa akin. Dad, ano yun? Please, sabihin mo sa akin. Dad. Robert. 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 Nakausap ko na yung doktor mo. Sabi niya bawal ka daw ma-stress. Kailangan mo magpahinga. Oo, ako. Ako nga. Ako asawa mo. Robert, mahal na mahal kita. Huwag mo kami iiwan ng anak mo, ha? Ang kapal ng mukha mo. Di ba pinalayas na kita? Wala ka ng karapatan dito, Betsy. May karapatan ako. Dinivorce ka na ni Daddy. Hindi pa na-approve yun, kaya ako pa rin yung legal na asawa. Ang legal na dahilan kung bakit inatake siya. Bakit ba pinagbibintangan mo ako? May sasabihin daw si Daddy tungkol sa'yo. Sabihin daw sa nangyari kung bakit siya inatake. Daddy, tangin na. Robert, I'm listening. Ano ba? Di ba sabi ng doktor, bawal siya ma-stress? Baka mamatay pa siya dahil sa'yo. Umalis ka na nga dito! Sa'yo siya nasi-stress! Sabihin mo na, Daddy, sa akin, come on. Tell me what you were gonna say kanina. Gina, ako ang asawa, ako ang may alam ko ano makakabuti sa kanya, kaya umalis ka na dito. Dad! Dad! Nurse! Nurse, tulungan niyo yung daddy ko! Nurse! Makuha ka kayo mga... Tumigil ka! Sobra ng pinsala ginawa ninyo sa pamilya namin! Wala ka pa rin karapatan saktan ako. Ako ang asawa ni Robert. Asawang sinungaling. Asawang mandaloko. Asawang walang kwenta. Pero asawang legal at sa ilalim ng batas. Ako ang may karapatan sa kapakanan ni Robert. In fact, ako ang magdedesisyon kung ano ang tama sa kanya o hindi. At base sa nangyari kanina, inatake siya dahil nakita ka niya ulit. Sinungaling! Inatake siya dahil sa'yo. Hindi! Dahil galit na galit siya sa'yo. Inatake siya dahil napakakulit mo. Ini-stress mo siya. Kaya dapat kayo ang walang lugar dito. Kayo ang umalis. Kayo ang lumayas. Umalis na kayo. Hindi ko kang pwedeng palayasin. Hindi namin pababayaan ang daddy ko sa inyo. Eh, wala nga kayong karapatan, di ba? Hindi kayo ang asawa. Kaya pwede ba lumayas na kayo? Layas! Excuse me, I'm Mr. Bernabe, the hospital administrator. May pinarating sa akin si Mr. Rodriguez. Ang kanyang concern regarding the situation of her husband. Yes, sir. I'm Robert Rodriguez's daughter and his sister. We're the immediate family, sir. I understand, pero mukhang hindi kayo magkasundo. Kailangan ng pasyente ng katahimikan, pati ng buong ospital. Kaya naman nagkakagulo dahil sa kanila. Kung gusto niyo ng katahimikan, dapat sila ang umalis dito. Hindi ka ready. Kapag na mukha mo, wala kang karapatan. On the other hand, dahil si Mrs. Rodriguez ang legal na asawa ng daddy niyo, she has all the rights. Ang desisyon ng asawa siyang masusunod sa mga ganitong sitwasyon. At ang desisyon ko, bawal kayong dumalaw. Umalis na kayo! Layas! Umalis na kayo! Hindi mo pwedeng gawin sa amin to. Hindi mo kami pwedeng pagbawalan. Makakasama nga sa daddy mo. Umalis na kayo!
Kami ang may tunay na malasakit kay Robert. Hindi itong babae ito! Bakit ito kinakampihan ninyo? Ma'am, wala pa kami kinakampihan. Yun na ayon sa batas na kami sinusunod. Kaya pasensya na po. Oo, narinig nyo. Eh, ano ba yung natin nyo? Kalad-kalin nyo na sila paalis. Sige na. Para na po. Teka lang, hindi niyo pwedeng gawin to. Napabalikan kita, hindi ka magtatagumpay, Betsy. Narinig mo ako. Kahit balikan mo ako, hindi mo mapabago ang batas. Ako ang may karapatan kayo. Ako lang. Tara na, ma'am. Bitawan mo ako! Aking buhok on my own! Attorney, si Betsy na ba talaga ang masusunod sa kapakanan ni Daddy? Wala ba talaga akong karapatan? Gina, sa ilalim ng batas, ang asawa ang unang kinikilala bilang legal representative ng pasyente kapag incapacitated. Kaya sa ngayon, si Betsy talaga yung primary authority sa medical decisions ni Robert. So wala na akong magagawa? Well, you can file a petition sa court. Kung talagang sa tingin mo yung mga desisyon ni Betsy ay hindi para sa best interest ng daddy mo. Ang tawag doon ay petition to override medical decision. But it will take some time. Lalo lang malalagay sa peligro ang buhay ng biyanan ko sa kamay ng asawa niya. Kaya hindi namin pwedeng pabayaan ang daddy ko. Kailangan namin siyang bantayan. I'm sorry pero walang ibang mabilis na option. Unless makikipag-ayos ka sa asawa ng daddy mo. Magmamakaawa, baka sakaling magbago yung isip niya para payagan kayong dumalo sa daddy mo. Hindi na siguro mangyayari yun. Pero hindi ako susuko. Hahanap ako ng paraan. Kasi hindi ko talaga pwedeng hayaan ang daddy ko sa kamay ng babaeng yun. Ano daw sabi ng doktor? Baka siniswerte tayo, Nay. Mr. Rodriguez is stable for now, pero nananatili siyang unconscious. Magigising pa ba siya, Doc? Honestly, the chances of him waking up without intervention are very small. Ako, asawa ko. I'm very sorry, but we still have to assess his condition. Tignan kung gaano kalala ang damage sa brain due to lack of oxygen, pati na ang puso niya. Pero sa ngayon, nananatili siyang unconscious. Ibig sabihin nun, ligtas tayo. Kasi malabo na magising pa si Robert. Mukhang gano'n na nga. Sana mamatay na siya ng tuluyan, no? Para talagang ligtas na tayo. Anong ginagawa niyo dito? Ang kukulit niyo naman. Ban kayo dito. Hindi naman kami pumunta dito para magpumilit na dalawan si Daddy. Nandito kami para pahuli ang magnanakaw mong ina. I filed the case against you dahil sa pagnanakaw mo sa daddy ko. Kaya manda ka nang sumuko sa mga polis. Kayo ko makulong. Wala kayong ebidensya. Nakita sa CCTV namin sa bahay ang pagpasok niyo doon ng walang paalam. At nakita din sa CCTV sa hospital yung nalaglag yung relo ni Daddy sa bag mo. At ang pagpapalayas ko sa'yo. I have so many witnesses sa usapan natin. Ano? Wala kayo masabi. Ayoko makulong. Tulungan mo ako. Doon ka na babagay. Kawatan kayo. Huwag mo siya hayaan kausapin ako ng ganyan. Huwag mo hayaan ginaganyan niya ako. Napakawalang yamo talaga, Gina. Di ba sinabi ko naman sa'yo na babalikan kita sa ginawa mo sa daddy ko? Ano ba hinintay niyo? Arestuhin niyo na yan. Sandali lang, Doc. Betsy, sandali lang po. Ayoko po sumama sa inyo. Ayoko. Betsy, tulungan mo ako. Huwag ka na palaban,
Akala mo, panalo ka na, no? Kailanman, walang nananalong masasamang tulad nyo. Betsy! Tayong dalawa na lang ang magkakampi. Oo naman. Hayaan ilayo din ako sa'yo, nak. Tulungan mo ako. Sandali, Gina, sandali. Pabayaan mo na yung nanay ko. Ikaw na nga yan ang nakikiusap. Ano bang gusto mo? Hayaan mong dumalaw kami sa daddy ko. Kung pumayag ka, iuurong ko ang kaso sa nanay mo. Anak, Betsy, pumayag ka na. Total, wala naman silang mapapala kay Robert. Anong walang mapapala? Anong ginawa niyo kay Dad, ha? Anong ginawa niyo? Wala siyang malay. At hindi alam kung kailan siya magigising. Yun ang nangyari sa kanya pagkatapos ng second heart attack niya. Kaya Gina, wala kang choice kundi iurang ang demanda laban sa nanay ko. Unless, ayaw mo na makita ang daddy mo.